guys, welcome back to my channel, Grow with Lynn. Nasira yung plant truck ko dito guys. Kasi sabi ko, lagyan ko na cellophane, baka mabulok. Yun na nga. Nabulok na nga siya guys. Ayan oh, putol. Tapos yung mga plants dito, nahulog. Nabasag yung mga cement pots ko na dalawa. Hindi ko na sila binalik dito sa baba. Kasi nga, tingnan nyo yan oh. Hindi pa naayos. Yung mga nandito, ito kasi nakaganon din siya. Nakaslope na rin ng konti. Kaya inalis ko yung mga nakapatong dito na mga cement pots din. Kasi baka bumagsak na naman. Sayang yung pot. Pati yung plants guys. Si Ellen ko nasira. Nag-stable na sana yun siya at nagsimula nang magkaroon ng pops. Pero yun nga, tumaob at nabasag yung cement pot na pinagtamnan ko sa kanya. Ang naiwan dito itong soft pots at saka ito. Tapos pinasok ko si Dugong dyan. Hindi ito dito na ulanan. Tapos ito rin yung area niya dati. Kasi guys, hindi nawawala yung mga black spots niya. Ayan. Baka sakali, mawala siya dyan. So binalik ko na at okay lang naman na maarawan. Ma-ROS itong si Bill Baker. Kaya siya yung nilabas ko. So mauulanan na yan siya dyan in case na uulan. Tapos ayan, dumami na rin sa wakas itong si leopard ko. At itong dahon niya ay nagkakaroon na ng konting ganyan. Leopard, hindi gaya nito oh, green. Walang design yung dahon. Bumagsak din ito, buti talaga hindi tumaob guys. Kasi ang bilis mabali nitong mga sanga-sanga niya. Sanga bang tawag niyan? Parang maibang term sa ganito nito, hindi ito sanga. So, buti na lang, nakatayo lang siya ng ganyan nung bumagsak. Tapos, ito na yung table ko na nandun sa loob dati. Yung ginawa kong working table at saka patungan ko ng mga maliliit na pots. Ito yun. Nilabas ko na kasi sabi ko gusto ko siyang alisin doon dahil masyadong masikip. At dito ko nga siya nilagay. Ayan. Inalis ko yung nandyan na Purple Delight. Ito. Tapos yung isang pot na cement pot, mabigat kasi yun, hindi ko pinatong dito, nilagay ko lang siya doon sa baba. Ayan, tapos pinatong ko, ito siya, dito din naman siya dati, katabi ito sila, si Hybrid Lovely Rose. Tapos ito din, magagaan lang naman to guys, lightweight lang kasi more on rice hull yung nilagay ko sa kanila dahil nga malalaking pot sila. So almost half ng kanilang pot ay pure rice hull ang nilagay ko para well draining talaga. Ayan yung aking Fred Ives. So may darating ako na Fred Ives, dito ko lang din yun itanim. Nilabas ko itong si Suyon kasi nag-deform yung kanyang dahon dahil yan sa millibugs at saka nag-etiolate siya doon sa loob kasi nandoon siya sa hindi naaarawan masyado. Okay naman yung itsura ni Pinkers ko doon pero gusto ko siyang ilabas. Bumuti talaga yung growth niya guys simula nung nag-spray ako ng insecticide dahil yung millibugs niya nawala na, tapos yun, nakatubo or nakagrow siya ng mas maayos nang walang namiminsala sa kanya kasi feel ko nasa roots na yung millibugs niya pero kinakaya niya yung millibugs. Yun nga lang, hindi siya masyadong lumalaki pero mga 1 month na ata. 1 month na ba ako? No, wala pang 1 month since nagdilig ako ng or nag-spray ako ng insecticide ay napansin ko lumalaki na talaga siya. Okay naman siya sa ROS din. Bumagsak to si Kalanchoe, walking Kalanchoe. Tapos hindi ito yung pot niya. Niripad ko na lang kasi mas maliit na yun masyado sa kanya. Soft pot lang yung pinagtamnan ko nito para makagrow naman siya ng mas malaki. Ayan. Babies na niya to guys. Ayan o. 3 na yung babies niya. Hindi makalaki kasi nga hindi naman nakatanim sa soil dahil sa sobrang sikip. At ito yung si Sedum Sorrento. Dito ko nilagay. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari sa kanya. Meron siya mga aerial roots. Balak ko siyang ipugot na at itanim dyan sa tabi. Baka papatay na tong puno niya kaya nagkaroon siya ng aerial roots. Ito naman bumagsak din. Nabasag ang pot nito.
ito sila. Pinagsama ko na lang silang tatlo. Kasi maliit pa naman ito si Jadelet. Pat ito ni Jadelet kasi. Simo na din yung variegated. Lipat ko rin dito kasi cement pot siya. Pati ito si Bill Baker. Medyo naka-recover na si Bill Baker guys. Tingnan nyo yan yung dahon niya. Yung lumaki yung baby niya dyan sa bottom. Diba? Medyo okay siya. Naka-ROS siya. Bala kong iripat ito si Monadenium. Pero saka na guys, lumaki na itong baby niya. Ayan, kasi napansin ko, slow yung growth niya. Or nababagalan ba ako? Parang hindi naman slow. Mukhang nabagalan lang ako. Kaya bala ko siyang iripat ulit. Oo, niripat ko na yan, diba? Gusto ko na naman siyang iripat ulit para lumaki at magbigay ng babies pa ulit. Nilabas ko si Flagani ay, ayan, Cotyledon Flagani ay, at binhead ko pala siya guys. Ilang days lang naglabas na agad siya ng mga babies. Yan. 3 days lang ata since nagpugot ako sa kanya. Ang bilis. Ang bilis niya nagbigay ng anak. Ayan. Tapos yung head niya, dyan ko lang din tinanim. Malaki naman ang pat niya kaya okay lang yan. Ano siya doon sa loob guys, na mayat kasi less yung exposure, o wala talaga siyang exposure sa araw. May effect din talaga yung less exposure or yung sunlight exposure sa mga plants natin kasi magiging ganito, lumiliit yung dahon kapag less yung exposure sa sunlight compare dito sa dati na na-expose siya sa init. Ayan, matataba, plump. Tingnan nyo yan, at ito parang nang stick, pero grabe yung farina na binigay. Puting-puti guys. Parang white Christmas. Hindi ko pala napakita ng ayos si Purple Delight. Yung kulay niya, nakaangat na kasi siya ngayon. Hindi gaya nung nasa baba pa siya. Medyo konti yung exposure niya noon dati sa baba. Tapos dito na nakaangat. Ayan. Nag-iba yung kulay. At okay lang yan siya. Grabe yung, tingnan nyo yun. Lahat itong dahon na to, galing ito dyan sa kanila. Nasasagay sila lagi ng pusa kasi. Nakakapanghinayang kasi nakakalbo yung mga baba nila. Ayan Pero okay lang kasi nagbibigay naman ng maraming babies din yung mga dahon. Ayan. Sana mag-survive naman yung babies. Sa dami niyan, siguro naman dadami na sila. Ang dami pa doon. Wala talaga. Pero ngayon na naiangat ko na, siguro naman ay hindi napasukin ng pusa. Kahit na nagagaya ako ng mga stick guys, pinapasok pa rin sila ng pusa. Ayan, hala! May baby! Ayan. Ayan, nagbigay siya ng anak. So, alisin ko na kasi hindi na naman siguro aakyat dito yung pusa. Ayan, ito din pusa din ang nakalagas ng mga dahon nila. Medyo nabulok itong si ko guys, si Hybrid Lovely Rose. Doon sa ROS kasi madalas yung ulan. Mukhang hindi niya kinakaya. Ayan, ang dami niyang nabulok na dahon na malalaki. Naiwan yung maliliit. Nilabas ko rin si Super Bomb. Nagdagdag ako ng soil sa kanya. Ayan, lumalaki na yung babies niya guys. At inangat ko siya ng konti. Ito nakabaon to masyado. Tapos inangat ko siya kasi nagdagdag ako ng soil. Ayan, hindi ko pa naalis yung mga soil. I-blow ko na ngayon bago ko makalimutan. Hinabalik ko yung isang dahon. Ito ang tataba ng mga dahon niya guys. Butsyog na butsyog. Ito ata ang karugtong nito guys. Walang binigay na baby. Pero buhay naman ito. Ang tataba ng dahon. Ayan. Inalagaan ko kasi ng dilig. Tapos nandoon lang sila sa loob. Less exposure sa araw. Kaya iba yung kulay niya. Pero iba naman to. Okay lang naman to. Okay lang yan ang color sa akin. Huwag lang mamaalam. Tapos, yung mga banana, yan dito ko nilagay. Hindi naman masyadong nauulanan ito sila. Dito banda. Hanggang dito lang. Yung ulan. Naambihan, oo. Pinagpupugot ko siya. Ayan, sabi ko, binihead ko siya. Yung mga nakalaylay, yung pinagpupugot ko. Tapos sinanim ko dito at meron akong nakaseparate na pot ng banana. Dito ko rin nilagay. Ayan, may baby na nga. Ito, ibang pot ito siya. Tapos mga heads na pinugot ko, dyan ko nilagay sa gilid para magmukhang lush at danami na sila. Sana magustuhan nila itong area na to. Okay na siya. Ang ganda nila tingnan dyan. Medyo maano lang. Yung mga pots, may mga na, lumot. Hayaan nyo na. So, ayan sila dyan.
Sana mas lalo pa silang mag-lash. So, that was it for today's video. And sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you all for watching. And see you in the next one. Like and subscribe. Keep growing.